Marami ka bang kaibigan sa Pilipinas, Rhea? O baka mga taong may access sa personal na legal na documents? Tanong ni Tessa kay Rhea habang naghahapunan sila sa apartment ng mag-ina. Documents po? You mean registries? Ani Rhea, bahagyang tumigil sa pagkain. Mga sertipiko ng kapanganakan para maging tsak, ani Tessa. Mom, tawag ni Liam sa ina, mahimik saway. Halika na, Liam. Oras na. Naubusan na ako ng oras. Kailangan mong hanapin sila. Kailangan mo. Sagot ni Tessa sa determinadong tinig bago muling bumaling kay Rhea. Sa totoo lang, tuwing may mga dumarating na tenants dito at Pilipino, lagi kong tinatanong kung marami ba silang kakilala o kaibigan sa Pilipinas. Alam mo, ang bilis ng mga pangyayari sa buhay lately at… Mom, calm down. Kumain na muna tayo ng hapunan, okay? Muling putol ni Liam sa ina. Baka sa susunod, ayaw na ni Rhea na kumain dito kung kukwentuhan natin siya ng kukwentuhan. Isa pa, malapit ka nang uminom ng gamot. Alalahanin mo na kailangang tama ang oras nun. Marahang nagbuga ng hininga ang matandang babae. Muling magaang ngumiti kay Rhea. Pasensya na talaga, iha. Hindi ko sinasadyang biglain ka sa mga bagay na hindi mo naman kailangang intindihin. Okay lang po yun, ma'am. Wala pong problema. Anang dalaga, gumanti ng ngiti. Nang sumunod na ilang minuto, hanggang sa matapos kumain si Tessa, si Liam ang dumumina sa usapan. Pagkatapos nilang kumain, agad na nagpaalam si Tessa kay Rhea na babalik na sa kanyang kwarto upang uminom ng gamot. Si Liam mismo ang naghatid sa ina sa kwarto nito. Si Rhea naman ay naiwan sa sala. Nang mapag-isa, doon pa lamang nagkaroon ng pagkakataon si Rhea nang makitang mga nasa malalaking display cases na nasa loob ng bahay. Racing cup, trophies, yun at lahat ang laman ng display cases. Meron ding medalyas at pictures ni Liam habang sinasabitan nun. Napakunot na ng noo si Rhea. Hindi siya mahilig sa sports. Wala siyang alam sa sports. Pero hindi siya pwedeng magkamali na may nabasa siyang article ng isang sumisikat na Phil Aussie race car driver mula ilang taon nang nakalipas. Liam Beckett, lihim na napasinghap si Rhea, natutup ng kamay ang bibig. Si Liam ba ang Liam Beckett na tinutukoy ng article na nabasa niya? Aba, may malaking followers to sa social media at iba pang lugar. Na-impress ka na ba? Pukaw ni Liam kay Rhea maya-maya nang makabalik to sa sala. Agad namang napalingon ng dalaga sa direksyon ni Liam. Nakangisi niya ito habang papalapit sa pwesto ng dalaga. Ikaw ba si Liam Beckett, ang race car driver? Tanong agad ni Rhea nang makalapit to sa kanya. Tumango si Liam. Oo, diretsong sagot ng binata. Naaaliw na pinagmasdan ni Rhea na noon ay muling napasinghap at pinanlakihan ng mga mata. Ay naku, bulong ni Rhea. Hindi makapaniwalang hindi niya kaagad nakilalang binata. Pasensya na, hindi kita kagad nakilala. Mukha kang pangit kapag personal. Hindi yon. Ang tamang salita ay kaswal. Parang hindi ka sikat at wala kang iniingatang pangalan sa larangan mo. Liam chuckled. Well, pinalaki ako ni Nanay Tessa at Tatay Wilbur ng ganun. Walang ere at laging nakaapak ang mga paa sa lupa. Sa totoo lang, hindi ko nararamdaman na sikat ako. Parang ordinaryong tao lang ako. Walang special. Malaking bagay yun mula sa isang may pangalan na sa larangan ng karera. Kailan ka ba nagsimulang mag-race? Ang mga medalya mo mula pa isang dekada nang nakalipas. Nagsimula ako nung 8 years old ako, 2 taon matapos akong ampunin ni na tati at nanay. Umpisa ng binata. Ibinalik ang tingin sa display cases na nasa kanilang harapan. Gaya nung sinabi ko sa'yo noon, ampun ako pero komplikado. Binigyan ako ng mga magulang ko ng bagong pangalan, pero pinanatili ang tunay kong apelyido. Montano, iniwan daw ako sa pangangalaga ni Sis Rosa sa ampunan. Noong halos 1 buwan pa lang ako, at may isang partikular na kahilingan ng tunay kong ina nang iwan niya ako doon, na panatilihin kong apelyidong Montano. Kaya nang ampunin ako ni na mom at dad, pinanatili nilang apelyido ko. 14 na taong gulang ako nang nagsimula ako manalo sa mga karera. Noong sinabi ni Tatay Wilbur na gagamitin kong una kong 2 pangalan kapag lumalabas ako sa publiko,
kaya ganun ko nakuhang pangalan ko sa karera. Bahagyang napangiti si Rhea, hindi niya akalain na ang isang sikat at tila masayahing tao na gaya ni Liam ay may tinatagong ganong klaseng kwento. Palagi mo bang kinakwento to sa mga tao, ang malungkot mong kwento? Anang dalaga. Hindi ko alam kung bakit sinabi ko sa yung lahat ng iyon. Siguro dahil sooner or later, magkakwento si nanay sa'yo tungkol sa kagustuhan niyang mahanap kong mga tunay kong magulang bago pa man siya mawala. Mawala? May sakit si Nanay Tessa? Ang cancer na natuklasan, ilang linggo pa lang ang nakalipas ay agresibo. Kaya naman nagpapahinga ako mula sa karera para alagaan si nanay. Hiniling ko sa kanya na lumipat sa bahay ko para mas maging komportable siya. Pero hindi niya maiwan ang gusaling ito. Dito na sila tumanda ni tatay. Ito ang tahanan nila. Kaya ako na lang pumupunta dito at yung bagay na tinanong niya sa'yo kanina sa hapunan. Parte yon ng pagsisikap niya na tulungan akong mahanap ang tunay kong mga magulang. Gusto niya, bago pa man siya mawala, makasama ko ng tunay kong pamilya. Sabi niya, ayaw niyang maramdaman kong kalungkutan kapag wala na siya. Yun ang magpapalungkot sa kanya, ani Liam. Hindi inaalis ang tingin sa display cases. Namayaning katahimikan pagkatapos, hindi alam ni Rhea kung anong dapat niyang isagot sa lalaki. Lalo pat nakikita niyang bigat ng mga mata nito. Patunay ng bawat isa sa mundo ay may kanya-kanyang dahilan sa buhay. Sikat man o hindi, kaya naman yun ang malungkot mong kwento, komento ni Rhea maya-maya. Bumaling si Liam sa dalaga, ngumiti. Oo, sana hindi kita nainis sa kwento ko. Hindi naman. Sandali pang nag-usap ang dalawa tungkol sa mga achievement ni Liam at talagang napatunayan ni Rhea na lalaki relax at mapagkumbaba. Isang bagay na talagang kahanga-hanga. Maya-maya pa tuluyan na umuwi ang dalaga. Nag-shower at nagbihis. Subalit bago siya matulog, muli niyang binuksan ang kanyang email. May email ang Aunt Isabel niya. Sinabi nitong uuwi ito sa launching ng AL Appliance next week at gusto siya nitong makita. Sigurado ka ba dito sa mga pinadala mo sa akin? Tanong ni Edmundo kay Cueto sa telepono. May in-email si Cueto ng mga papeles. Ang resulta sa ginawa nitong investigasyon tungkol kay Rhea Maxine Alcaraz. Sigurado yan, boss. Tingnan mo ang lahat ng pinadala ko para makita mo nagsasabi ako ng totoo. Sagot pa ni Cueto sa amo. Sinunod naman ni Edmundo ang sinabi ng tauhan. Tinignan ng iba pang attachments ng email. At doon nga tumambad sa matandang lalaki ang mga hinintay niya. Ang susi kung paano niya mapapasunod si Matt Soriano, gaya ng tatay nito. Muling sumimsim ng alak si Edmundo. Ngumisi. Sige, ipapadala ko kaagad ang bayad sa serbisyo mo. Anito bago pinutol ang tawag. Magagaya ka rin sa ama mo, Matt. Mapipilitan ka rin sundin ang gusto ko sa ayaw at sa gusto mo. Ani Edmundo sa isip. Ano ng progress sa pinapagawa ko sa'yo, Martina? Napapayag mo na ba si Matt na ituloy ang kasal nyo kahit na hindi pa magaling si Franco? Tanong ni Edmundo sa anak. Siya na ang tumawag dito dahil hindi naman ito nagpaparamdam sa kanya. Pinanindigan ang pagiging walang silbi nito. Napatikim si Martina. Inayos ang emosyon. Dad, hindi ko pa po nagagawa. Pakiramdam ko pa rin na insensitive. Naipilit kapag insensitive? Anong insensitive doon? Gumastos na kayo. Handa na ang lahat? Isang tao lang naman ang hindi makakadalo pero ipopospone yung kasal. Hindi ba mas insensitive yon sa mga guest na naimbitahan na ninyo? Pagpupumilit ni Edmundo. Dad, wag mo kong tawaging dad. Bobang babae ka. Wala akong anak na boba. Ani Edmundo bago gigil na tinapos ang tawag. Ilang sandali ring napatitig si Martina sa kanyang cellphone. Nahihirapan pa rin siya na magdesisyon sa gagawin. Subalit alam niya, yun lang ang tanging paraan upang makawala siya sa pagpapahirap ng ama. At sa wakas ay maramdaman niyang kalayaan. Sandaling tinanaw ni Martina ang kabuuan ng lungsod mula sa kanyang opisina. Nahati siya sa lahat ng iyon at sa paggawa ng tama. Sa huli, bumalik ang dalaga patungo sa kanyang mesa at may kinuhang calling card. Ilang araw na niyang tinatawagan ng may-ari ng card ngayon pero palaging busy ang kabilang linya. Ilang araw na lang, launching na ng AL Appliances. At may ilang araw na lang din siya upang gawin ang binabalak, upang gawin ang tama.
pero kailangan niyang tulong para gawin yun. Kaya naman sa huling pagkakataon, tinawagan niyang number sa card. Bigay ng isa sa kanyang malalapit na kaibigan. Sabi ng kaibigan niya, ang taong nasa card ay maaring tumulong sa kanya sa anumang alalahanin tungkol sa seguridad. Kaya sa mga nakalipas na araw, patuloy siyang tumatawag pero hindi niya makontak. Gayunpaman nandun siya. Sinusubukang muli, umaasang sa pagkakataong ito, makakausap niyang hinihintay niya. Hinintay niya ang ilang ring sa kabilang linya hanggang sa, "Kamusta? Paano ko kayo matutulungan?" Anang baritonong tinig sa kabilang linya. "Kuya," gulat na sabi ni Rhea na makitang kapatid sa labas ng kanyang apartment. "Saan ka galing? Lagi ka bang lumalabas?" "Bawal sa'yong mapagod, Rhea." Ani Rexon, may bahid ng pag-alalang tinig. Galing ulit si Rhea sa cake shop sa malapit at bumili ng strawberry shortcake para ibigay kay Tessa. Sa nakalipas na mga araw ay palagi niyang dinadalawang matanda, lalo na kapag lumalabas si Liam. Maraming kwentong matanda tungkol sa university days nito at maging sa kabataan ni Liam. Noon din niya nalaman na halos 8 taon pa lang tanda niya sa binata. 3 beses na siyang nagdi-dinner sa bahay ng mag-ina. Hindi siya kasi makatanggi kapag inaaya siya ni Tessa. Subalit ayos lang yon kay Rhea. Naibsan kasi ang lungkot niya dahil kahit paano may nakakausap siya. At bilang pasasalamat, binilhan niyang matandang babae ng paborito nitong cake. "May binili lang ako sa malapit, kuya. Hindi ko na kasi nautusan si Leia kanina bago siya umalis. Nagmamadali kasi." Ani Rhea bago niya sinusian ang pinto ng kanyang apartment at tinulak yun pabukas. Napabuga ng hininga sa Rexon. Dumiretso sa ref at tinignan kung may supply pa ng pagkain ng kapatid. "Anong ulam ang niluto ni Leia sa'yo ngayong gabi?" "Hindi ako nagpaluto. Parang nagsasawa ako sa mabibigat na pagkain. Magluluto na lang ako ng oatmeal mamaya tapos prutas at gatas." Sagot ng dalaga, nilapag ang cake box sa coffee table at umupo sa sofa. "Rhea, kumain ka ng tama. Alalahanin mo. 2 na kayong kumakain ngayon." Paalala ni Rexon, hinarap ng kapatid. "Kung ano man, gusto ko lang sabihin na tumawag sa akin si Aunt Isabel. Hinintay ka. Hindi mo ba sinabi na nandito ka sa akin ngayon?" Umiling si Rhea. "Hindi, ayoko na sana muna siyang kausapin, kuya." Huminahon ka. "Hindi mo sinabi sa kanya na nandito ako." "Wala akong sinabi sa kanya. Ang sabi ko baka napagod ka lang at gusto mo munang mapag-isa." "Pero Rhea, kilala mo si Aunt Isabel. Hindi ka nun tatantanan hanggang hindi mo sinusunod ang gusto niya." "Alam ko, kuya, bumubuelo lang ako. Makikipag-ugnayan ako sa kanya sa mga susunod na araw." Sagot ni Rhea, alanganin. Hindi pa rin sigurado kung handa na siyang kausapin muli ang tiyahin. Hindi nga siya nag-reply sa email nito noong 1 linggo. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Pero dahil nakikita niyang parang binubulabog na ng tiyahin ang kanyang kapatid ngayon, siguro dapat na niyang sabihin sa tiyahin ang totoo. Sandali pang nag-usap ang magkapatid bago tuluyang nagpaalam sa Rexon. "Ilock mo ang pinto mo, matulog ka ng maaga at huwag kalimutang tawagan si Aunt Isabel." Paalala ng lalaki bago tutuluyang umalis. Nang mapag-isa, sandaling sumulyap sa box ng cake sa Rhea habang iniisip ang bili ng kapatid. Ilang sandali pa, napabuga ng hiningang dalaga. Bukas na lang niya ibibigay ang cake kay Tessa. Sa ngayon, kailangan niya na munang mag-compose ng magandang email para sa kanyang tiyahin. Maagang pumasok si Matt sa opisina ng araw na yon. Dahil sa marami siyang pending na papeles mula na mag-leave siya. Dahil sa pagkakasakit ng ama, maaga siyang pumapasok sa trabaho at late umuuwi ngayon na bumalik na siya sa full swing ng pagtatrabaho. 4 na araw na mula nang makalabas sa ospital si Franco at natutuwa si Matt na mabuti-buti ng lagay nito. Kailangan na lang nitong magpalakas pa. May kinuha siyang caregiver para sa ama upang kampante sila ni Marco na iwan-iwanan to sa bahay. At sa ngayon, wala namang problema silang araw na nagdaan. "Kumusta, sir? Magandang umaga." Bati ni Cynthia sa amo nang bumungad to sa opisina. "Good morning, Cynthia. Anong meron para sa akin ngayon?" Anang binata. Dumiretso na sa kanyang office. "Nasa desk niyo na po ang mga papeles na kailangan para sa pagpirma, sir. Tapos na-confirm ko na rin po mga appointment niyo pagkatapos ng tanghalian kay Mr. Ang. Tapos yun din po yung 6:00 ng gabi niyo, kasama naman si Miss Martina."
6:00 ng gabi. Bakit? May pupuntahan kami ni Martina? Tumango si Cynthia. Ngayon po ang dating ni na Mr. and Mrs. Almonte, sir. Susundin niyo po silang dalawa sa airport. Napabuga ng hininga si Matt, umigting ang panga. Tama, parating na sa Edmundo at ang asawa nito para sa launching ng EL appliances sa susunod na araw. At hindi pa rin niya alam kung paano haharapin to. Wala pang update si Lorenzo tungkol sa pinapagawa niya. Nahuling kaibigan niya sa kaso ng Del Fierro at ayaw niyang madaliin. Malaking tao sa Edmundo. Ang gusto niya, may solid na siyang evidence kapag binangga niya na to. Kaya kailangan niya maghintay. Kahit na paghihintay ay nakakabaliw sa kanya araw-araw. Sige, ako na lang bahalang kumausap kay Martina tungkol dyan. Yun lang ba? Ani Matt, maya-maya, may dumating din po na package para sa inyo, sir. Ani Cynthia. Kinuha ang isang maliit na box sa mesa nito at ibinigay sa boss. Salamat, Cynthia. Anang binata. Umupo sa likod ng kanyang mesa. Nang lumabas ang sekretarya, agad na binuksan ni Matt ang box. Isang card ang laman no na may sulat na, alam ko ng maliit mong sekreto. Magpakabait ka na o pagsisisihan mo ito mamaya. Mabutit na sundo mo kami ngayon, Matt. Akala ko hindi ka sasama kay Martina sa pagsundo sa amin dahil may sakit si Franco. Kasol na sabi ni Edmundo habang naghahapunan sila. Naroon sila sa mansyon ng mga Almonte. Doon sila dumiretso mula sa airport. Tipid nang umiti si Matt, humigpit ang hawak sa mga kabyertos. Ito ang unang pagkakataon na makikilala kong magagandang magulang ng aking magandang kasintahan. Hindi ko to palalampasin kahit na ano pa man, sir. Anang binata. Makahulog ang sumulyap kay Martina na noonin na sa kanyang tabi. Ngumiti rin ito sa kanya subalit hindi abot ng tenga. Sa totoo lang kanina pa niya napapansin na matamlay si Martina ng araw na yon. Dati, sobrang masigla to, tunay na kaakit-akit, subalit sa araw na yon tila walang lakas ang dalaga. Hindi tuloy alam ni Matt kung may sakit ba ito o sadyang pagod lang. Ang bait mo naman, Matt. Kapag ikinasal na kay ni Martina, sigurado ako magkakasundo tayo ng gusto. Sabi pa ni Edmundo. Kinuha ang kupitan ng alak na nasa harapan nito at itinaas yon. Uminom tayo para dyan, ano? Para sa inyo ni Martina. Naway maging masaya kayo sa mga darating na taon. Cheers! Tinaas na rin ang mga kasama ng matandang lalaki sa mesa ang kanilang mga kupita at uminom ng alak. Ang mga Almonte puro ngiti, labis ang tuwa sa sinasabi ni Edmundo. Subalit si Matt nagingit-ngit ang kalooban. Masayang buhay sa mga darating na taon. Sira, paano siya magiging masaya kung pakakasalan niyang anak ng kanyang kaaway? Napatingin si Matt kay Edmundo na noonin na sa kabisera ng long table at panay ang kwento sa mag-ina nito. Sa unang tingin, isipin ng lahat ni isa lamang ordinaryong ama ng tahanan ng matandang lalaki. Respetadong negosyante, mayaman at higit sa lahat maraming koneksyon. Pero dahil sa nangyari sa kanyang ama, alam ni Matt na sa kabila ng lahat ng yun, may tinatagong baho sa Edmundo Almonte. Isang kahinaan na kapag naisiwalat niya ay maaring mawala ditong lahat. Ang lahat-lahat. Subalit wala siyang pakialam, iisa lang nasa isip niya, ang bigyang hustisyang nangyari sa ama. Matt, ayos ka lang ba iho? Pukaw ni Minerva kay Matt maya-maya. Napatuwid ng upo sa kanyang kinaupuan si Matt. Naguguluhang bumaling sa ginang. Po? Babe, tinatanong ka ni Mama kung kamustang tatay mo. Ani Martina. Hinawakan pa sa brasong binata. Ah, tama, ang tatay ko. Maayos na pong kalagayan ng tatay ko araw-araw, ma'am. Inaasahan namin ang buong pagaling sa loob ng 6 na buwan. Sagot ng binata at pilit na ngumiti. 6 na buwan? Si Edmundo. Huwag mong sabihin na maghihintay ka ng ganong katagal bago ituloy ang kasal, Matt. Dugtong pa nito, may bahid ng pagtutulang tinig. Tumikim si Martina. Dad, huminahon kayo. Ang fiancé mong tinutukoy ko, Martina. Hindi ikaw. Kaya Matt, kalmadong tinig na saway ni Edmundo sa anak. Ang mga mata ay na kay Matt pa rin. Sinalubong ni Matt ang mga mata ng matandang lalaki. Nababa na ang doon ng binata ang pigil na galit para sa kanya at hindi niya alam kung bakit. Alam ba nito na pinaimbestigahan niya ito? Hindi, imposibleng malaman nito yon. Alam niya kung paano trumabaho si Lorenzo at ang mga tauhan ng kaibigan. Maingat, detalyado, precise.
Kaya kung bakit may galit sa mata ni Edmundo, marahil ay ibang bagay ang dahilan. Hindi sir, umpisa ni Matt. Hindi ko po ito napag-usapan sa aking ama, pero bibigyan kong aking ama ng kahit na isang buwan para makabawi ng konti mula sa operasyon. Sa palagay ko, sa oras na yun, sapat ng lakas niya para makadalo sa kasal ko. Sa kasal namin ni Martina, dugtong ng binata, bumaling kay Martina ngunit isang buwan? Hindi ako pwedeng manatili dito sa Pilipinas ng ganong katagal, Matt. May mga tungkulin akong naiwan abroad. Kailangan kong balikan ang mga yon sa lalong madaling panahon. Si Edmundo na may bahid na rin ng pagtutulang tinig. Ang suggestion ko, bakit hindi na lang kayo mag-civil wedding ni Martina habang hinihintay ang inyong church wedding? Sa ganung paraan, hindi masasayang effort namin ng asawa ko sa pag-uwi ngayon. Ano sa palagay mo? Umigting naman ang panga ni Matt, lalong tumindi ang paghihimagsik sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit ipinipilit ni Edmundo na ituloy ang kasal kahit na nagpahayag na siya ng pagtutol dahil sa kalagayan ng ama. Pero anumang dahilan yun, hindi siya magpapatinag sa kanyang desisyon. Sa susunod na buwan ng kasal nila ng anak nito, sa ayaw man ito at sa gusto. Ayoko pong maging bastos, sir. Pero hindi ko maaring ipagsapalaran ng kalusugan ng aking ama para lang makadalo sa kasal ko. Mananatiling desisyon ko. Ang kasal ay sa susunod na buwan. Anang binata sa determinadong tinig. Sandali pang nakipagsukatan ng tingin si Edmundo sa binata, bago unti-unting ngumiti. Naiintindihan ko, iho. Lubos ko itong naiintindihan. Minerva, ilabas mo nga yung paborito kong alak sa cellar. Ilang taon na rin mula nung huli ko tong nainom. Gusto kong ibahagi yun kay Matt ngayong gabi para salubungin siya sa ating pamilya. Kumurap si Minerva, tinakasan ng kulay yung mukha bago tuluyang tumayo at naglakad patungo sa cellar ng mansyon kung saan naroon ang wine at liquor collection ng asawa. Ayaw niya sanang tumalima sa utos nito. Ang pagpunta sa cellar ay nakakapangilabot sa kanya pero wala siyang choice. Alam niyang galit si Edmundo kaya gusto nitong inumin ang paborito nitong alak. Para huminahon ito. Galit ito sa pagtanggi ni Matt sa gusto nito. Galit ito dahil patuloy na nagugulong mga plano nito at nasisiguro niyang may iba pang gagawin ng asawa kay Matt dahil ginalit to ng binata. Kung ano hindi niya alam, basta ngayon kailangan niyang sundin ito. Ang lahat ng gusto nito ilabag man sa kanyang loob. Pagbalik ni Minerva sa hapag, bitbit na ng matandang babae ang isang bote ng premium na inumin. Ibinigay niya yon sa asawa na madali namang nagsalin sa mga kupitan nito at, "Di Matt, maligayang pagdating sa pamilya Matt, tinitiyak ko sa'yo na mag-e-enjoy ka sa pananatili mo sa amin." Sa hinaharap, ani Edmundo. Sa hinaharap, walang ganang pag-ulit ni Matt bago sumimsim ng alak. Mapait ang alak, sobrang mapait para sa kanyang panlasa. Subalit pinilit ni Matt na inumin lahat yon. Hindi naglaon, bumalik na sa pagkakwento sa Edmundo na parang walang nangyari. Nang matapos siyang hapunan, kasama mismo si Edmundo na naghatid sa binata sa labas ng bahay. "Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, iho. Ang disgrasya biglang sumusulpot sa oras na hindi ka handa. Kaya laging mag-iingat," bilin pa ni Edmundo sa binata. Nagtataka man sa sinabi ng matandang lalaki, tumango si Matt. "Salamat sir, tatandaan ko yan." Anang binata bago tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan. Malayo ng sasakyan ng binata subalit nakatanaw pa rin sa gate ng mansyon si Edmundo. May pinakamagandang plano na siya sa isip kung paano masusupil si Matt at mapapasuko rin sa kanya.